Matapos ang research and development at prototype development, at pag-actual test ng Navy sa efficiency nitong Buhawi Remote-Controlled Weapon Station, noong Mayo 2022, sinabi noon ni Department of Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña, na papunta na sila sa pag-commercialize at pag-mass-produce ng Building a Universal Mount for Heavy Barrel Automated Weapon Integration, o Buhawi RCWS. Ngayon, nitong nakaraang araw lamang, kinumpirma mismo ng DOST-MIRDC Facebook page, na ang Philippine Navy, ay umorder na nga ngayon ng 10 unit, ng locally developed remote weapon system na tinatawag na Buhawi. Isa na naman itong hakbang patungo sa makabansang depensa, gamit ang sariling teknolohiya. Ang tanong, mass production na nga ba ito? Bago natin tatalakayin kung mass production na nga ba ito, kilalanin muna natin ang ating Buhawi RCWS, paano ito nabuo, anong kahulugan ng 10 unit order na ito, at bakit ito napakahalaga sa kasaysayan ng Philippine Defense Modernization. Ang Buhawi RCWS ay isang acronym para sa Building a Universal Mount for Heavy Barrel Automated Weapon Integration. Sa mas simple at praktikal na paliwanag, ito ay isang remote-controlled gun mount na idinisenyo para sa 50 caliber heavy machine gun, isang makapangyarihang sandata na karaniwang ginagamit sa naval operations. Ang Buhawi RCWS ay ikakabit sa mga barko ng Philippine Navy, at maaaring kontrolin mula sa loob ng barko, gamit ang joystick at digital display, kaya't ligtas ang operator mula sa panganib habang nasa combat situation. Binuo ito ng DOST-MIRDC, o Metals Industry Research and Development Center, katuwang ang Philippine Navy, ang Government Arsenal, at ilang pribadong local partners. Ang proyekto ay bahagi ng tinatawag na Self-Reliant Defense Posture Program, o SRDP, na layuning palakasin ang kakayahan ng Pilipinas, na bumuo ng sariling defense equipment, nang hindi umaasa sa mga foreign suppliers. Kung babalikan natin, bago pa man lumabas ang Buhawi, halos lahat ng ating weapon systems ay imported, mula sa rifles, armored vehicles, hanggang sa missile systems. Ang problema rito, maliban sa sobrang mahal, limitado ang access at control natin sa maintenance, spare parts, at upgrades. Bukod pa roon, may mga political risks, tulad ng delays o cancellations, kapag may tensyon sa pagitan ng mga bansa. Kaya't malaking bagay ang proyekto gaya ng Buhawi. Noong 2022, opisyal na naipresenta at nai-turnover sa Navy ang prototype ng Buhawi, matapos ang matagumpay na testing sa lupa at sa dagat. Ipinakita nito, na kayang makipagsabayan ng local technology, sa mga imported na RCWS. Ang prototype version, ay nagkakahalaga ng tinatayang 14 na milyong piso, habang ang mass-produced version, ay maaaring bumaba hanggang 12 milyon kada unit. Mas mura ito, kumpara sa mga dayuhang RCWS, na umaabot ng 24 na milyon kada unit. Ngayon, fast forward sa kasalukuyan, kumpirmado na ang Philippine Navy, ay umorder na ng 10 unit ng Buhawi, na siyang itinuturing na simula ng mass production phase ng nasabing sistema. Ito na ang punto, kung saan lumalagpas na ang proyekto sa prototype at testing, at pumapasok na sa aktwal na manufacturing ng maramihang units, para sa deployment. Pero bakit napakahalaga ng 10 unit na order na ito? Bagamat kaunti pa lang ang order na ito, sa dami ng mga barkong pwede kabitan ng mga high-tech na local RCWS na ito, ngunit unang-una, ito ay validation na pasado ang teknolohiya, hindi lang sa laboratory, kundi sa aktwal na operational environment ng Navy. Matatanda ang kinabit ang prototype ng Buhawi, sa isa sa mga vessel ng Navy noon pang 2022, na nangangahulugang 2 taon na itong ginagamit ng Navy, sa mga operation nito. Sapat na panahon ito, para mapatunayang maasahan ang RCWS na ito, sa mga actual combat operation. Pangalawa, ito ay puhunan, para sa long-term production. Ibig sabihin, may sapat ng base order para masimulan ang assembly line, at pasukin ng ibang lokal na supplier, ang defense manufacturing ecosystem.
Pangatlo, ito ay signal sa ibang sangay ng armed forces, na maaari na ring umasa sa lokal na teknolohiya, gaya ng Army, Air Force, at Coast Guard. Hindi lamang sa military may impact ang buhawi. Posibleng magkaroon ito ng spillover effect, sa civilian manufacturing, robotics, electronics, automation, at systems integration. Maaaring magsimula ng mga bagong kumpanya o startups sa defense innovation. Maaaring magbukas ng mga trabaho, para sa mga engineers, welders, machinists, at software developers. At higit sa lahat, tataas ang kumpiyansa ng bansa, sa kakayahan ng sarili nitong talento. Pero gaya ng anumang proyekto, hindi rin perpekto ang daan ng buhawi. Marami pa itong kailangang i-improve, tulad ng stabilization systems, targeting accuracy, environmental resistance, at software updates. Kailangan din ng sapat na budget at political will, para mapanatili ang direksyon ng local defense research and development. Dito pumapasok ang papel ng suporta, hindi lang mula sa militar, kundi mula sa gobyerno at sa publiko. Kung nais nating makalaya sa dependency sa ibang bansa, kailangang tayo mismo, ay magtiwala at mamuhunan sa sariling gawa. Ngunit isang malinaw na bagay, ang order ng 10 buhawi units, ay isang milestone. Hindi ito maliit na balita. Ito ay patunay na may kakayahan tayong gumawa, ng makabagong teknolohiya para sa sariling depensa. Ito ay mensahe sa buong mundo, na ang Pilipinas ay hindi na lang basta umaangkat, kundi kaya na ring gumawa at mag-innovate. At sa hinaharap, maaaring hindi na lang buhawi ang makita natin, hindi na imposible ang sariling close-in weapon system o CIWS. Ang success ng buhawi ay pasimulang hakbang tungo sa mas malalaki at mas matataas na firepower na weapon system. Maaring magkaroon na rin tayo ng sariling drones, surveillance systems, armored vehicles, missile guidance systems, lahat gawang Pilipino. Ito ang layunin ng self-reliant defense posture, at ang buhawi ang isa sa mga una nitong bunga. Kung nagustuhan mo ang content na ito at gusto mo pang malaman ang tungkol sa mga makabagong proyekto ng ating sandatahang lakas at defense industry, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-share ito sa mga kakilala mo. Tayo'y magkaisa sa pagbibigay suporta sa mga inisyatibang makabayan at makabago. Maraming salamat sa panunood, at mabuhay ang Pilipinas!